25 ka na pero NBSB ka pa rin. Hindi makapaniwalang tanong kay Leila ng kasamahang si Denise. Napakagatlabi na lamang siya nang mapatingin sa kanilang ibang kasamahan sa kitchen ng malaking barko. Ano ka ba? Huwag mo namang ipangalandakang wala akong naging boyfriend since birth. Pigil ang inis niyang sita dito. Natawa naman ito sa kanya. Bakit? Nahihiya ka? Eh di magjowa ka na. Ano? Hindi no? At isa pa, saan ako makikipagjowa? Sa seaman. Eh ayoko sa seaman no. Nakasimangot ng sabi at pinunasan ng mga platong katatapos ng hugasan. Dahil ano, naniniwala ka sa seaman, loloko. Natatawang tanong kay Leila ng kaibigan. Umismid si Leila at hindi na pinansin ng kaibigang si Denise. Wala namang masama kung maniniwala siya dun. Sadyang gusto lang talaga niyang protektahan ang sarili sa heartache na tinatawag. Siya si Leila Velasquez, isang no boyfriend since birth dahil sa takot na masaktan. Bakit? Dahil saksi siya sa ginawang pangiiwan ng tatay niya sa kanilang dalawa ng mama niya. Isa siyang waitress sa barko. Mula pa noon ay pangarap na niya itong sumakay sa barko at makarating sa iba't ibang lugar. Lapitin naman ng lalaki si Leila. Ngunit todo busted at iwas siya. Kaya ang ending ay maraming broken pagdating sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa isang kagaya niya? Matangkad, maputi, makinis ang balat, maganda ang pangangatawan. Higit sa lahat ay syempre maganda ang muka. Bukod pa doon ay matalino rin siya. Gabi na at dahil hindi makatulog si Leila ay napagdesisyonan niyang lumabas sa dagat. Nagpakalma kasi ito at nagpapaalis ng stress niya. Ilang minuto na siyang nakatitig sa karagatan ng matigilan dahil may naririnig siyang papalapit na yabag. Nang lingunin niya ay isang lalaki ang bumungad sa kanya at nakauniforme ng seaman. Natigilan si Leila at bahagyang napakapit sa railings ng barko nang magkasalubong ang kanilang mga mata. Muling ibinalik ni Leila ang tingin sa dagat. Animong walang nakita. Rinig niya ang mga yabag ng papalapit sa kanya ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Dahil sa isip niya ay hindi lang naman siya ang may karapatang tumambay sa top deck. Kahit sino ay pwede. Naramdaman niyang huminto ito, hindi kalayuan sa tabi niya. Tanging mahinang hampas ng alon ang naririnig sa pagitan nila ng lalaki. A girl like you shouldn't be here alone. Baritonong boses na saad ng lalaking nakayuniforme ng pangsiman. Napalingon si Leila sa lalaki bago wala sa sariling itinuro ang sarili. Ako? Tanong niya. Hindi naman kasi nakatingin sa gawin niya ang lalaki. Malay niya ba kung may imaginary friend ito o kaya naman ay may kausap sa telepono? Tayo lang nandito. Sa tingin mo sino? Piloso pong tanong sa kanya ng lalaki bago siya nilingon. Nang muling masalubong ni Leila ang kulay dagat nitong mga mata, ay agad siyang natigilan. Malay ko ba na akong tatanungin mo? Di naman kita kilala. Diretsang sabi niya. Wala siyang pake kung suplada man ang dating ng sinabi niya sa lalaki. Tipid na ismid sa kanya ng lalaking hindi niya kilala pero kinakausap siya. Just saying, hindi ka dapat nandito. At bakit naman? Hindi lang naman ikaw may karapatang tumambay dito ah. Umismid siya bago pinag-cross ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. Stubborn. Mahinang usal ng lalaki, ngunit sapat na para marinig niya. Halos umusok ang ilong ni Leila dahil sa inis dahil sa narinig. Anong sabi mo? May bahid ng inis niyang tanong. Parang bigla niya itong gustong ihulog sa dagat at ipalamon sa mga pating. Nothing. Bumalik ka na dapat sa room mo. Seryosong sabi ng lalaki at namulsa. Ang kapal mo naman! Sino ka ba ha? Hamon na tanong ni Leila. Tumaas ang isang kilay ng lalaki at ngumisi. I'm Captain Benedict Zapanta, the captain of this cruise ship. Itinago ni Leila ang pagkamangha sa pamamagitan ng pag-ismid. Ano ngayon? Paki ko. Napailing na lamang ang lalaking nagpakilalang si Benedict habang nakangisi sa kanya. Ngising parang natutuwa. Anong nginingiti-ngiti mo dyan ha? Asik na tanong ni Leila. What? Hindi naman ako nakangiti ah. Tanggi ng lalaki habang nakangiti ng mapaglaro. What? Di naman ako nakangiti ah. Panggagaya ni Leila sa sinabi ni Benedict. Childish. Ismid ng lalaki na siyang ikinabalik ng inis ni Leila. Anyway, nice to meet you, Miss Stubborn.
Sa sobrang inis ni Leila ay tinitigan lang niya ng masama si Benedict at agad na itong naglakad paalis. Dinig pa niya ang huling sigaw nito. Hey! Anong pangalan mo? See you again next time ha! Hanggang sa muli! Sigaw ng lalaki sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Hingal na napatigil si Leila sa pagtakbo. Nasa hallway na pala siya papunta sa room nilang mga waitress, kung saan sa isang kwarto ay may 3 room roon at tigi-isa sila. Ano ba yan? Bakit ba ako tumatakbo? Dapat sinipa ako siya hanggang sa mahulog sa dagat eh. Inis niyang sita sa sarili bago napasabunot sa sariling buhok. Huwag na sanang magpakita ang tukmol na yun. Talagang ipapakain ko siya sa mga pating. Inis siyang naglakad papunta sa kwarto at pumasok sa loob. Akala pa naman niya ay gagaan ang pakiramdam niya, ngunit mas lalong bumigat pa dahil sa lalaking yun. Kinaumagahan ay bangag na gumising si Leila. Hating gabi na yata nang makatulog siya dahil sa kakaisip sa lalaking yun. Ang kulay dagat nitong mga mata ay tumatak sa isip niya at hindi mawala. Ang ending ay hindi siya nakatulog ng maayos. Girl, anyari sa'yo? Umagang umaga ay bumungad sa kanya ang kaibigang si Denise. Bakit? Takang tanong niya. Ang laki ng eye bags mo, te. May dadaan pa ba yan sa concealer? Pangaasar na tanong sa kanya ng kaibigan. Che, kasalanan to nung lalaki eh. Naiinis niyang sabi. Umagang umaga ay bad trip siya. Kung alam ko lang na makikita ako ang tukmol na yun, hindi na sana ako lumabas ng kwarto para magpahangin. Lugmok niyang kwento. Sino bang lalaki kasi yan? Gwapo ba? O mukhang unggoy? Usisang tanong nito sa kanya. Napaisip saglit si Leila bago sumagot. Mukha siyang unggoy na may tae sa ulo. Inis niyang sagot. Siyempre, hindi naman yun totoo. Dahil ang lalaking nakita niya kagabi ay papasa ng artista o pang billboard. Mula sa buhok nitong napakalambot, sa kilay na makapal at mahabang pilikmata, matangos na ilong at ang nakakahumaling nitong kulay asul na mga mata. Higit sa lahat ay ang mapula-pula nitong mga labi. Overall, perfect. Sa katawan ay wala din siyang masasabi dahil bukod sa mukhang yummy ay hot pa ito. Hula niya ay meron itong itinatagong 8 pandesal sa loob. Hoy! Leila Velasquez! Back to earth! Para kang nagpapantasya dyan. Ano yan, te? Akala ko ba unggoy na may tae sa ulo? Eh halos maglaway ka na habang nakatulala. Nakapamewang at sunod-sunod na tanong sa kanya ng kaibigan. Ano ka ba? Wala to. Tanggi niya at simpleng pinahid ang gilid ng labi dahil baka nga may laway na siya. Bumangon na si Leila at agad na nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos ay saka siya nagbihis ng kanyang uniform bilang waitress dito sa barko. Dalian mo na, Leila! Dahil sa narinig ay basta na lang niyang pinunggos ang kanyang buhok at naglagay ng lipstick sa labi. Dali-dali na rin siyang sumunod sa mga kasama. Balita ko may meeting ang mga seaman ngayon. Alam niyo ba, narinig ko kaganina, dadaong raw tayo sa Singapore. Chismis sa kanila ng isa sa mga kasamahan habang sabay-sabay na naglalakad patungo sa pwesto nila. Ano namang kinalaman natin sa meeting ng mga seaman? Palihim na tanong ni Leila sa kaibigang si Denise. Siyempre, mag-a-assist tayo. Kailangan din natin silang serva ng pagkain at maiinom, no? Nakangiting tugon ito sa kanya. Labis-labis ang pagdarasal ni Leila na sanay hindi na muling mag-cruise ang kanilang landas ng lalaking yon. Abala silang mga waitress sa pag-a-assist ng mga pasahero kung ano ang kailangan nila, gustong kainin o kaya naman ay inumin. Hindi lang naman sila basta waitress lang, mas higit pa ron ang trabaho nila. Leila, tawag tayo ng manager! Sabi sa kanya ng isa sa kasamahan. Nginitian niya ang isang pasahero na nagtanong sa kanya kung saan ang daang papunta sa pool area ng cruise ship. Be polite to our seafarer. Inong huling sinabi sa kanila ng kanilang manager bago sila hinayaang pumunta at magsilbi sa conference room ng mga seaman. Nakangiting nakatayo si Leila katabi ang kanyang kasamahan. Nasa labas sila ng conference room na siyang pinaggaganapan ng meeting ng mga seafarer. Kailangan nila ng snacks. Kailangan nating magatid sa loob. Sabi ng nakakataas sa kanila. Leila, Denise, Rome, Vince, kayo ang maghatid ng snacks sa loob. Go! Utos sa kanila. Agad silang tumalima at kumuha ng snacks at tubig. Taas noo ngunit nakangiting pumasok si Leila sa loob kasama ang mga napiling kasamahan. Nakangiti siya
ngunit hindi tumitingin sa mga taong pinagbibigyan ng pagkain. Nang sa huling tao na ang pagbibigyan niya ay natigilan siya dahil sa lahat ng binigyan niya ng pagkain ay ito lang ang naramdaman niyang nakatitig sa kanya. Nag-angat siya ng tingin upang makita ang taong yun at halos lumuwa ang mga mata niya nang makilala ito. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Hey, kinagagalak ko makita kang muli. May pangaasar sa tono ng boses nito. Tinaliman niya ito ng tingin. Impakto. Mahinang asik niya at marahas na ibinaba ang snacks nito at drink sa table bago ito ngumiti ng pagkatamis-tamis. Stubborn. Mahinang tugon ni Benedict sa kanya. Kung wala lang ang mga kasama nito at silang dalawa lang ay marahil ay nagkaroon na ng gera. May nagpe-present at nagsasalita sa harap, ngunit mukhang hindi naman nakikinig ang tukmol na si Benedict. Captain pa naman daw. Akmang lalabas na siya at susunod sa mga kasama nang magsalita ang lalaki. Wait miss, what's your name? Tanong sa kanya ni Benedict. Ang ilang mga seaman ay nakatingin na rin sa kanya. Wala na ang atensyon sa nagsasalita sa harap. Ngumiti si Layla. Naalala niya ang sinabi ng manager nila na be polite sa mga seafarer. Itinuro niya ang name tag na nasa kaliwang bahagi ng dibdib. Layla Velasquez, sir. Nakangiti niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya ay gusto niya itong supalpalin. Bakit ngayon pa ito magtatanong? Ngayong nasa kalagitnaan ito ng meeting at may mga kasama. Layla. Okay, Layla. Ayoko ng water. I want juice. Nakangiti ring utos sa kanya ni Benedict. Halos mag-usok ang ilong niya pero pinanatili pa rin niya ang ngiti. Sure sir, your juice is coming. Anya at tumalikod para kuhanan ng juice ang tukmol na yon. Te, bakit ang tagal mo? Mahinang tanong sa kanya ni Denise na ngayon ay nasa dati ng pwesto nito. Gusto daw ng juice yung isa. Walang gana siyang sumagot habang sinusumpa na sa kanyang isip si Benedict. Edi bigyan mo. Sabi naman ng kaibigan. Inirapan niya ito bago nagsalin sa baso ng juice at muling pumasok sa loob. Here's your juice, sir. Magiliw niyang sabi sa lalaki. Thanks. Nakangising tugon ng lalaki. Anything you need, sir? Tanong pa niya. Be polite, kaya paninindigan niya. None for now. Sabi nito. At saka inalis ang tingin kay Layla. Tahimik na kumakain si Layla ng kanyang lunch. Hindi makakasabay ang break time nila at saktong di kasabay ng lunch break niya ang lunch break ng kaibigang si Denise. Dahil may food court sa cruise ship ay doon na lang niya napagdesisyon ng kumain ng lunch dahil kung restaurant ay masyado itong mahal. Akmang susubo siya ay bigla siyang may huminto sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin at nang makita kung sino to, ay agad siyang nawalan ng gana. Ano na naman ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako, Mr. Captain? Tanong niya bago isinubo ang nabitin na pagkain. What? Of course not. Madalas ako dito. Sagot nito at nagpaiwas ng tingin, halatang nagsisinungaling. Anyway, gusto ko ang pwestong to kaya gusto kong kumain dito. Tinanong mo lang man sana kung gusto ka rin ba. Piloso pong anya bago inis na ininom ang tubig. Kung ayaw mong kasama ako, then leave. Nakangising sabi nito sa kanya. Ako ang nauna, kaya bakit ako ang aalis? Tinaasan niya pa ito ng kilay. Just saying. Anito at umupo sa kaharap niyang upuan. Nagsimula itong kumain na para bang hindi nararamdaman ang masamang tingin niya. Alam mo, sa tingin ko sinusundan mo talaga ako eh. Anya, hindi makatiis sa tahimik na pagitan nila. Pakiramdam niya kasi ay awkward yun. Tinaasan siya ng kilay ni Benedict. You're just assuming. Anito at pinagpatuloy ang pagkain. Inirapan niya ito. Ganyan ka ba sa mga babae? Inis niyang tanong. Of course not. I'm wild and sweet to every girls I met. Except for those who are not my type. Mahangin itong sabi at kinindatan siya. Namula ang buong mukha niya. Tuluyan ang nawala ng gana. Hindi rin kita type no? Kaya mutual feelings lang. Masama ang loob niyang sabi bago niligpit ang pinagkainan at iniwanan ito. Manaman! Bakit gano'n na lang kadali para sa'yo na tanggapin si Papa? Ma! Maraming taon niya tayong iniwan. Nahirapan ka. Pero bakit gano'n na lang kadali para sa'yong hayaan siyang bumalik? Hirap niyang tanong sa ina. Napahigpit ang kapit niya sa railings. Tumawag ang ina ni Layla. Akala niya ay mangangamusta ito kagaya ng dati. Ngunit iba ang narinig niya mula dito.
Napag-alaman niyang bumalik na pala ang magaling niyang ama. Anak, alam mo naman na hindi naging madali sa akin na walang ama mo. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Bakit ma? Nangihina at wala sa sariling tanong ni Leila sa ina. Dahil mahal ko pa rin ang papa mo. Dahil matagal ko siyang hinintay. Tugon ng ina at mula sa kabilang linya ay rinig niya ang may hinang paghikbi nito na siyang ikinasikip ng dibdib niya. Siguraduhin mong hindi ka nalolokohin ni Papa. Kung saan ka masaya ma, doon na lang ako. Huli niyang sabi bago pinatay ang tawag. Napatitig siya sa dagat na mayroong replika ng buwan. Umupo siya sa isang sulok sa top deck. Masyadong malawak ang top deck at pumwesto na lamang siya sa hindi mataong pwesto. Hindi na malaya ni Leila ang pagtulo ng mga luha niya. Nangalumbaba siya sa kanyang tuhod habang yakap-yakap ang binti. Ganun ba talaga magmahal? Wala sa sariling na itanong niya. Dapat ay sa isip lang yun. Ngunit na isatinig niya. Like what? Tanong ng baritonong boses na basta nalang sumulpot sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin at bumungad sa kanya si Benedict. Umupo ito sa kanyang tabi. Na nagiging tanga ka. Sagot niya. Wala siyang panahong makipagbangayan sa lalaki dahil wala siya sa mood. Bukod doon, naghihirap ka dahil sa taong yun. Pero pagbalik, basta mo na lang tinatanggap. That's what you call love. Sabi ni Benedict, dahilan para saglit na mapatingin si Leila sa lalaki. Gagawin kang martir, tanga, at kahit matalino ka, gagawin kang bobo dahil yun ang pag-ibig. Malalim na napabuntong hininga si Leila. Kaya ayoko magmahal eh. Mahinang sabi niya. And why? Everyone deserves to love and be loved. Ang sinabi ko ay parte lang yun ng pag-ibig, pero hindi ibig sabihin ay panghabang buhay kang ganun. Seryosong sabi sa kanya ni Benedict. Sa unang pagkakataon ay hindi nito nakikita ni Leila bilang tukmol, kundi bilang isang Captain Benedict na isang magiting na seaman. Okay. Kung makapagsalita ka, kala mo nasa relasyon ka. Natawa siya sa sinabi pero may parte sa kanyang dibdib na parang nanghihinayang na baka may kasintahan nga ang lalaki. No, gusto ko lang ng laro. Ayoko ng seryoso. Diretsong sabi ni Benedict at tiningnan sa mga mata si Leila. Seaman ka nga. Naiiling niyang sabi at nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng lalaki. But it depends. Kung nakilala ko na siya. Makahulog ang sabi nito. Hindi na lang siya sumagot dahil hindi niya magets ang sinasabi nito. Katahimikan ang namutawi sa pagitan nilang dalawa hanggang sa muling magsalita si Benedict. Titigil ang cruise ship sa Singapore bukas. We all have one day to feel Singapore. Seryosong sabi ni Benedict. Seryoso? Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Leila. Bakas ang katuwaan sa boses. Singapore ang isa sa mga bansang gusto niyang mapuntahan. Yeah. Tipid na sagot ni Benedict at isinandal ang ulo sa kanyang balikat na siyang ikinagulat ni Leila. Hoy! Ano ba? Chancing na yan ah! Hindi porket malungkot ako, ganyan ka na. Hysterical na sabi ni Leila, ngunit hindi naman maikilos ang mga kamay para maalis ang nakasandal na ulo ni Benedict sa kanyang balikat. I won't do anything. Hayaan mo lang ako. I'm just tired. Anito sa mahina at baritonong boses. Nagpakabog yon sa puso ni Leila. Saglit siyang natigilan sa sinabi nito. Ganun ba kahirap ang trabaho ng mga seaman? Pero madalas niyang makita ang lalaki. Pero hindi naman ata sapat yon para i-judge niya ito. Sige, isang maling kilos mo. Papakain na kita sa pating. Pagbabanta niya ngunit mahinang pagtawa lang ang tugon ni Benedict sa kanya. Hindi naman siya nag-alala na baka may gawin itong masama sa kanya. Sa katunayan niya ay magaan ang pakiramdam niya sa lalaki. Ang ikinababahala niya lang ay ang mabilis na pagtibok ng puso niya sa tuwing magkasama at malapit sila sa isa't isa. Totoo nga ang sinabi ni Benedict dahil kinabukasan ay tumigil ang cruise ship sa bapor ng Singapore. Tuwang-tuwa si Leila habang bitbit ang kamera niya. Leila, picturean mo ako oh. I-send ko sa bebe ko. Sabi sa kanya ng kaibigang si Denise. Napangiwi siya sa sinabi nito. Kinuhanan niya ito ng litrato at tuwang-tuwa naman ang kaibigan. Kalaunan ay nagkahiwalay sila ni Denise.
Mukhang kung saan-saan ito nagtungo kasama ang iba pa nilang katrabaho. Alam naman ni Denise kung saan ang babalikan. Hindi naman siya mawawala. Dahil bahagyang nilalamig si Leila ay nagtungo siya sa coffee shop na nakita. Pagpasok niya ay Singapore na talaga ang ambience. Napangiti siya sa staff nang batiin siya nito. 1 cafe latte please and blueberry cheesecake. Nakangiti niyang order. Nang makapagbayad ay saka na siya naghanap ng pwesto kung saan siya komportable. Pinicturean niya ang labas ng coffee shop dahil napakaganda ng view. Maging ang nakakoat sa coffee shop ay pinicturean din niya. Inilabas niya ang cellphone na nasa bulsa ng suot niyang coat saka pinicturean ng sariling nakangiti. Ayan, perfect! Nakangiti niyang pinagmasdan ng litrato. That will only be perfect kung kasama ako. Baritonong boses na sabi ng pamilyar sa kanya. Nang lingunin niya ito ay napakunot ang noo niya. Ikaw na naman? Tanong niya at dumako ang tingin sa dala nitong tray. Nandun ang cafe latte niya at ang order na blueberry cheesecake. Kasama ng sa tingin niya ay order din ni Benedict. What? Gusto ko lang naman magkape at kumain. And then nakita kita dito. Patay mali siya nitong sagot kay Leila. Oh talaga? Kaya pala nasa sayo ang order ko. Sarkastiko niyang sagot at hinintay itong ilapag ang order niyang pagkain. Kahit saan siya magpunta ay palagi niyang nakikita ang lalaki. Hindi niya alam kung aksidente lang ba o sadya na. Sa huli ay nakita na lamang ni Leila ang sariling kasama si Benedict na namamasyal. Masyadong mahal dyan! Ayoko! Angil niya nang hilain siya ni Benedict sa isang restaurant dito sa Singapore. Seriously? Lahat mahal. Libre ko, don't worry. Sagot naman sa kanya ni Benedict. Mas madami yata ang bangayan nila kesa sa matinong usapan. Nagningning ang mga mata ni Leila sa narinig. Sa lahat ng sinabi mo, yan ang pinakamatino. Hala siya sige, tara na at kumain. Nakangiting anya at siya na mismo ang humila kay Benedict papasok sa sinasabi nitong restaurant. Lunch na rin kasi at nagugutom na siya. Kanina pa sila pagala-gala at kung saan-saan pumapasyal, kaya ang ending ay nagutom silang dalawa. Sure kang libre to ah? Tanong ni Leila kay Benedict bago isinubo ang pagkain. Of course. Tipid na sagot ng lalaki. Eh bakit? Hoy, di tayo close ha? Pinapaalala ko lang sa'yo. Masungit na sabi ni Leila at pinagpatuloy ang pagkain. Mahinang natawa si Benedict. If you say so. Anito. Nang papalabas na sila ng restaurant ay bahagyang hinila ni Leila ang manggas ng coat ni Benedict para makuha ang atensyon nito. Nang lumuhon ito sa kanya ay saka siyang umiti. Thank you. Sabi ni Leila sabay dighay ng siyang malakas na ikinatawa ni Benedict. Anong nakakatawa? Sana nabusog nga ako eh. Inis niyang sabi. Ang ngiti ay agad na naglaho. Sorry. Welcome. Ngingising-ngising sabi ni Benedict sa kanya bago nangunang naglakad. Inis namang sumunod si Leila sa lalaki. Alam mo, sa tingin ko nakarami ka ng babae. Panghuhusga niya at pinaningkita naman siya ng mata ni Leila si Benedict. You're so mean. Sabi nito na hindi naman mukhang offended. Well, it's true. Maraming magaganda sa barko. Napailing na lang si Leila. Sabi na totoo ang kasabihan na seaman loloko. Hey, I'm not manloloko no. That's just a fling. A one-night stand. And to tell you, once na makilala ko ang babaeng para sa akin, I will never cheat on her even though I'm a seaman. Pagtatanggol ni Benedict sa sarili. Napairap siya sa hangin. Sige, sabi mo di good luck. Nagsasabi ako ng totoo. Parang naiinis na dugtong ni Benedict. Wala naman ako sinasabi Patay mali siya niyang sabi. Whatever. Sabi nito at tinalikuran siya. Napamake face muna si Leila bago hinabol ang lalaki. Pagsapit ng alas 5 ay bumalik na sila sa cruise ship. Lahat ay masaya sa saglit na pamamasyal, lalong-lalo na si Leila. Katatapos lang maligo at magpalit ni Leila. Off-duty na. Kaya ayos lang na magpagala-gala siya sa cruise. Hindi pa rin naman siya inaantok. Nahinto siya sa vending machine na para sa mga liquor drinks. Naghulog siya ng pera at kumuha ng 2 car-in beer. Feel niyang uminom at ito ang magandang pagkakataon. Binuksan niya ang isa at agad na tinungga. Nagtungo siya sa top deck, ang madalas niyang tambayan sa gabi.
Dati-rati ay tatambay lang siya para matanaw ang karagatan. Ngunit ngayon ay para bang may hinahanap ang mga mata niya pagkarating niya sa top deck. Agad siyang nanlumo nang hindi makita ang pakay. Sumandal siya sa railings at uminom sa can-in beer. Hindi magandang umiinom ang babae. Dinig ni Leila ang pamilyar na baritonong boses na ngayon ay naglalakad na ang may-ari nito at palapit sa kanya. Parang nagdiwang ang puso niya sa malamang nandito ito. Ang top deck na yata ang meeting place nila tuwing gabi. At bakit naman? Taas noon niyang tanong bago ito hinarap. Sabi ko lang, and don't be stubborn, Leila. Seryosong sabi nito sa kanya na ikinangisi niya. Paano kung gusto ko? Anong gagawin mo? Hamon niyang tanong dito. Nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi niya alam kung bakit, kung dahil ba sa alak o ayun talaga siya. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Benedict hanggang sa magdikit ang kanilang katawan. Hindi magawang umatras ni Leila dahil nakasandal siya sa railings. You wanna know? Tanong nito sa kanya na siyang ikinatango ni Leila. Agad siyang kinabahan nang dumako ang tingin ni Benedict sa kanyang labi. Namalayan na lamang niya ang pagdampi ng labi nito sa kanya. Akala niya ay simpleng dampi ng halik lang, ngunit nagkamali siya. Dahil kasunod noon ay ang bahagyang pagkagat ni Benedict ng labi niya, dahilan para bahagya niyang maibuka at magkaroon ng access ang lalaki para sunggaban siya ng halik. Hindi alam ni Leila bakit na hinahayaan si Benedict. Sa una ay hindi makasunod si Leila, ngunit kalaunan ay nasabayan na rin niya ang bawat galaw ng labi nito. Nang kapusin sila ng hininga ay pareho silang hingal na huminto. Namumula ang pisnging nag-iwas ng tingin si Leila. Gusto niyang lunurin ang sarili sa dagat. Natigilan si Leila nang hawakan ni Benedict ang kanyang baba at iharap ito sa kanya, dahilan para magkatinginan ulit sila ng kanilang mga mata. Leila. Mahinang usal ng lalaki sa pangalan niya. Napalunok siya at hindi maintindihan ng sarili. Para bang may gusto pa siya at higit pa ron ang gusto niyang mangyari. Benedict, I want more. Pagdadapat niya sa lalaki at para bang dahil sa sinabi niya ay naputol ang pasensya at pagtitimping meron si Benedict para sa kanya. Damn, are you sure? Ubus ang pasensyang sabi ng lalaki sa kanya. Tumango siya ng parang walang pag-aalinlangan. Huwag mo akong patigilan sa oras na simulan ko na. Umiigting ang kanyang panga bago siya nito hinila. Hindi naman siguro niya pagsisisihan kinabukasan ang desisyon na yun. Sana lang talaga ay hindi niya pagsisihang gawin ang bagay na to kasama ang lalaking sa maikling panahon ay nagawa niyang bitagi ng puso niya. Dinala ni Benedict si Leila sa sariling suite. Namalayan na lang ni Leila na nakahiga na siya sa kama matapos siyang itulak ng lalaki. Pinagkatitigan siya ni Benedict matapos nitong pumaibabaw sa kanya. For the last question, sweetheart. Gusto mo ba to? Tanong nito habang diretsyang nakatitig sa mga mata ni Leila. Tumango ang dalaga at mahinang napadaing nang maramdaman niyang parang may tumutusok sa bandang tiyan niya. Dahil sa sinabi niya ay agad siyang hinalikan ng lalaki habang ang kamay ay ekspertong tinatanggal ang lahat ng suot niyang saplot sa katawan. Mahina siyang napadaing nang dumako ang kamay ni Benedict sa gitnang bahagi ng kanyang hita, samantalang ang bibig nito ay nasa tapat na ng kanyang dibdib na marahang humahalik-halik doon. Tumigil si Benedict sa pagroromansa sa kanyang katawan at tinanggal ang sarili nitong damit at pants, dahilan para hindi makapaniwalang nakatitig si Leila sa harapan ng lalaki. Mumisi ito sa kanya bago pinaghiwalay ang dalawang hita niya at pinag-isa ang kanilang katawan. Namalaya na lamang ni Leila ang sariling mahinang humihikbi habang kayakap ang lalaki. Masakit! Mahinang reklamo niya. Yeah, I know. I'll be gentle, sweetheart. Anito bago marahang gumalaw sa ibabaw niya. Kalaunan ay naramdaman niyang may mainit na likidong pumuno sa kanyang loob bago siya tuluyang mawala ng malay. Kinaumagahan ay nagising si Leila dahil sa pakiramdam na parang may nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at dumako ito sa lalaking nakatunghay sa kanya. Good morning, sweetheart. Nakangiti ang gwapong mukha na bumungad sa kanya ng lalaking kagabi lang ay ang pangalan nito ang inuungal niya. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Leila nang maalala ang nagawa o mas dapat sabihing ginawa nila kagabi. Ouch!
Agad siyang napabangon sa pagkakahiga dahilan para mapaigik sa sakit na nararamdaman niya sa pagitan ng kanyang hita. Huwag ka munang gumalaw. Mahinahong sabi ni Benedict sa kanya at inalalayan siyang sumandal sa headboard ng kama. Saglit siyang napatitig dito bago ibinaling ang tingin sa katawan na ngayon ay tanging takip ay kumot. Sinilip niya ang loob ng kumot at ganun na lamang ang pamumula ng pisngi niya nang makumpirma ang hinala. Anong ginawa mo sa akin? Tanong niya sa lalaki. What? Hindi ka naman siguro nagka-amnesia pagkatapos nating gawin yun. Sarkastikong tanong ni Benedict sa kanya na ikinairap niya. Napaiwas siya ng tingin. Anong gagawin ko? Nakanguso niyang tanong. Nagulat siya nang marahan siyang binuhat ni Benedict habang nanatiling ang kumot ang nakapulupot sa kanya. Saan mo ako dadalhin? Dadaling kita sa banyo. Tipid na sagot nito at pumasok sa loob ng banyo. Ha? Anong gagawin natin sa banyo? Hindi ko pa kayang gawin ulit yun dahil masakit. Natigilan siya nang marinig ang mahina nitong pagtawa. Silly woman. Hindi kita dinala dito para gawin ulit yun. Kailangan mong magbabad sa bathtub para mabawasan ang hapdi niyan. I already prepared the bathtub. Anito, bago marahang inalis ang kumot na tumatakip sa kanyang katawan at hinulog sa floor tiles ng banyo. Benedict! Tili niya na mas maliwanag niyang makita ang hubad na katawan. Of course, walang kasing liwanag ding nakikita yon ng lalaki. What? I already saw it. Anito at marahan siyang inilubog sa bathtub. Isinandal ni Leila ang ulo nang naramdaman ng katamtamang init ng tubig na nasa bathtub. Itinago niya ang hubad na katawan sa mga bula. Call me if you need help. Sa kitchen lang ako gagawa ng agahan. Anito at hindi na siya hinintay pang sumagot dahil agad itong umalis. Ipinikit ni Leila ang mga mata. Kahit papaano ay nababawasan ang hapdi ng kanyang gitnang bahagi ng kanyang hita. Para siyang sinagasaan ng malaking truck dahil sa sakit nito kanina. Hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya. Nang maalimpungatan siya ay dahan-dahan siyang bumaba sa bathtub. Iika-ika siyang naglakad patungo sa shower at naligo. Hoy, Captain Benedict! Sigaw niya mula sa loob ng banyo. Sana ay marinig siya nito. Katatapos lang niyang maligo at doon niya na-realize na wala pala siyang dalang damit. Pinagmasdan niya ang hubad na katawan sa salamin. Halos kalahati din ng katawan niya ay punong-puno ng pulang marka at ang bandang hita niya ay meron din. Namumula siyang naghanap ng pwedeng ipantakip. At sa wakas ay nakakita siya ng tuwalya. Itinapis niya ito sa katawan bago napabuntong hininga. Wala siyang choice dahil wala siyang dalang damit. Hinanap niya sa sarili ang pagsisisi sa nangyari. Ngunit hindi niya magawang maramdaman dahil ginusto niya yon. Ngunit hindi pa rin tama dahil naniniwala siya sa tradisyong kasal muna bago gawin ang bagay na yon. Lumabas siya sa pinto ng tanging tuwalya lang ang nakatakip sa hubad niyang katawan. Hinanap ng mga mata niya si Benedict. Hoy! Bakit di ka lumalapit? Tinatawag kita! Gigil niyang sabi sa lalaki bago na mewang sa harapan nito. Ngunit ang tukmol na si Benedict ay nanatili lamang na nakatulala sa kanya. Damn sweetheart, masyado kang sweet para sa umaga. Tumikim siya para alisin ang kagustuhang patulan nito. Tigilan mo ko ah! Nasaan ang mga damit ko? Sumimangot ito bago ituro ang kamang hinihigaan nila. Nandun ang damit na suot niya kagabi. Nilapitan niya ito. Halos maging kamatis ang mukha niya nang makita ng malapitan ang kawawa niyang bra at panty. Punit-punit na ang mga ito. Gigil niyang nilingon ng lalaki. Anong ginawa mo? May nahagip ang kamay ni Leila sa bedside at agad itong itinapon sa direksyon ni Benedict na agad nitong nailagan. Halika ditong tukmol ka! Pulang-pula ang mukhang sigaw niya. Chill sweetheart, bibilan kita ng madami. May pagmamakaawa sa boses na sabi nito. Hindi! Peste ka! Paano ko lalabas ng unit mo nang walang undergarment? Sigaw niya sa nagtatagong si Benedict. Pasalamat ka at di ako makatakbo. Kung hindi, talagang ihuhulog kita sa dagat. Sweetheart naman, may makapal akong damit at sweatpants dyan. You can wear it. Nakangiwi nitong sabi habang nakatingin sa nanlilisik niyang mga mata. Pinakalma ni Leila ang sarili bago niya pa masakta ng lalaki. Amin na! Tipid niyang sabi,
Kumilos naman si Benedict para kumuha ng maisusuot niya. Sweetheart, don't hurt me. Nagluluto ako ng agahan natin oh. For sure na masasarapan ka katulad kagabi. Ngingisi-ngisi nitong sabi sa kanya. Siya naman ay napaiwas ng tingin. Nasarapan siya kagabi? Wala yata siyang maalala. Eat more, baka gutom ka pa. Nakangiting sabi ni Benedict sa kanya. Nilagyan naman niya ito ng pagkain sa plato niya. Ang dami na! Pinapataba mo ba ako? Sabi niya at masama itong tiningnan. What? Hindi. Ayoko na nagugutom ka. Papagurin ulit kita mamaya eh. Nakangisi nitong sabi, dahilan para mamula ang pisngi niya. Sira ulo. Ismid niya at uminom ng tubig. Hindi ako nakapasok ng dahil sa'yo. Sisi niya dito. Patay mali siya namang tumingin si Benedict sa kanya. Wala naman akong ginawa ah. Hindi ko kasalanan. Really? Gusto mo bang ilunod kita dyan sa dagat? Nakataas ang isang kilay niyang tanong. Agad na umiling ang lalaki. Sumimangot bago ipinagpatuloy ang pagkain. 10:00 na nang patago siyang pumuslit sa trabaho. Merong events kaya sa hall ginanap. Mabuti na lang at alam niya ang schedule nila. Hoy babae, bakit ngayon ka lang? Napakislot sa gulat si Leila nang biglang sumulpot ang kaibigan niya sa kanyang tabi. Tumingin-tingin sa paligid si Leila. Baka kasi makita siya ng kanilang manager. Shh! Nag-emergency kasi. Nanlikot ang kanyang mga mata dahil sa pagsisinungaling. Anong emergency? Hindi ka natulog kagabi sa kwarto. Pinandilatan siya ng mga mata ni Denise. Napalunok si Leila at hindi makatingin sa kaibigan. Sa takot niyang mabuko sa pinagagagawa niya kagabi ay tinakbuhan niya ang kaibigan. Ngumiti siya ng makasalubong na guest. Good morning po. Bati ni Leila. May kailangan po ba kayo? Tinanong niya, para kasing may hinahanap ito. Where's the restroom? Tanong sa kanya ng babae. Dun po ma'am, diretso lang po kayo sa kanan na pasilyo at makikita niyo ang restroom. Magiliw niyang sabi. Nagpasalamat naman ng babae bago umalis. Leila, pakibigay to mga snacks sa kadarating ng na-guest. Utos sa kanya ng manager nila. Agad siyang tumalima at ginawa ang utos nito. Kakaiba talaga ang cruise ship na pinagtatrabahuan niya. Kahit nasa kalagitnaan kayo ng biyahe ay may nagaganap na meetings, events, party o kung ano pa. Inilibot niya ang tingin sa paligid dahilan para hindi niya mapansing mababangga ang kanyang likuran sa kung saan. Sorry po. Hingi niya ng paumanhin at hinarap ang taong nabangga. Naningkit ang mga mata niya nang mapagsino ang taong yun. Ikaw na naman? What? Hindi mo ba ako na-miss? Ngising aso na tanong sa kanya ni Benedict. Anong miss? Adik ka ba? Baka sabihin ko sa yung ilang minuto pa lang tayo naghiwalay. Taas kilay niyang tanong dito. Sumimangot ito. Animong nagtampo bigla. Napasampal na lang sa sariling noo si Leila. Sinong childish ngayon? Shut up. Anito at umupo na lang bigla sa isang table na wala pang mga guest. Hoy! Tumayo ka nga dyan! Hindi ka bisita no? Pasimple niyang bulong dito. Baka siya pa ang mapagalitan dahil sa ginagawa ng lalaki. What? I'm a guest now. Paglingkuran mo ko. Demanding at nangingiting sabi nito sa kanya. Or else. Binitin siya nito. Pinanlakihan naman ito ng mga mata ni Leila. Andito ang manager mo. Oo na, mahal na hari. Sarkastiko niyang sabi. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong niya dito. Doon lang niya napansing nakasuot pala ito ng white long sleeve polo, black baston slacks at ang sapin nito sa paa na alam niyang mamahalin din. I want spaghetti. Mahinang sagot nito. And juice. Anito at kumindat sa kanya. Spaghetti? Nangihina at hindi makapaniwalang tanong niya. Wala nang pag-asa ang lalaking to. Yes please. Tugon nito dahilan para talikuran na ito ni Leila. Sisimulan niya maghanap ng spaghetti sa buffet table na wala naman lamang pasta. Kinagabihan ay pasimpleng lumabas sa kanilang silid si Leila. Sinigurado niyang walang makakapansin o makakakitang lumabas siya. Nagtungo siya sa kung saan ang suite na pinanggalingan niya kagabi. Nakasimangot siyang huminto sa tapat ng pinto. Hindi nga niya alam ang dahilan kung bakit siya nandito sa tapat ng room na ito. Akmang kakatok na siya nang biglang bumukas ang pinto
dahilan para maiwan sa ere ang kamay niya. Hey, don't punch me! Agad na bungad sa kanya ng lalaki. Inismera niya ito. Anong punch? Kakatok lang ako eh. Anya, kalaunan ay ngumiti saka itinaas ang hawak na fresh milk. Inom tayo. Hindi siya makapaniwalang tiningnan ni Benedict na para bang isa lang na joke na nasa harapan siya nito. Are you on drugs? Alanganing tanong ni Benedict kay Leila. Sa inis niya ay hinampas niya sa lalaki ang hawak na fresh milk. Puno pa ito kaya mabigat. Bago pa niya ito mahampas ay nagtakbo na ang lalaki papasok sa loob na agad naman niyang sinundan. Magkatabi silang nakaupo habang nakasandal sa sofa. Nanonood ng TV at umiinom ng fresh milk. Bakit fresh milk ang dinala mo? Takang tanong ni Benedict kay Leila. Naisip ko, kahapon ay beer at may nangyari. Baka makaiwas ako sa tukso kapag gatas ang dala ko. Alanganing sabi niya. Hindi siya makapaniwalang tiningnan ni Benedict. Wow! Tanging naibulalas nito na nahihimigan ang pagkasarkastiko. Halika nga dito, mag-one-to-one talk tayo. Sabi ni Leila at hinarap si Benedict. Ano? Tanong na hamon sa kanya ni Benedict. Bakit parang di ka madalas nagpapakasiman? Pag-alagala ka. Anya at pinagkrus ang braso sa tapat ng dibdib. I have 2 days of no work and I'm in higher position so I have many ways to do my work. Mahangin nitong sabi. Di ikaw na. Sabi na lang niya. Yun nangyari pala kagabi. Humina ang boses niya nang sabihin yun. Kalimutan mo na lang yun. Ang mahangin at playful nitong ekspresyon ay agad na napalitan ng pag-igting ng kanyang panga. Ani mong hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Paano mo nagagawang sabihin sa akin yan? How could you say na kalimutan ko na lang na parang wala lang? Seryosong seryoso ang mukhang tanong nito sa kanya. Kasi yun naman kasi dapat. Hindi ba't kagaya lang rin naman ako ng ibang babaeng naikama mo? For sure kinalimutan mo rin sila pagkatapos. Nakayukong sabi ni Leila. Dinig niya ang malalim na pagbuntong hininga nito. Leila, yes, kinakalimutan ko. But you are exempted. Ang nangyari sa atin. Dem, paano ko kakalimutan ng pangyayaring yun kung tumatak sa utak ko ang bawat detalye na ginawa natin? Mahinahong sabi nito, ngunit nababakasan ng frustration na hindi niya maintindihan kung bakit. Nag-angat ng tingin si Leila upang salubungin ang tingin ni Benedict. Leila, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Tanong niya sa mababang boses. Ang mga sinabi nito sa kanya ay nagpa-process pa sa utak niya. Hindi niya ito maintindihan. I like you. At ang nangyari sa ating kagabi, sapat na yun para masabi kong kontento na ako sa'yo. At hindi lang pagkagusto ang nararamdaman ko sa'yo. Deeper than that, na hindi ko maipaliwanag. Anito na para bang nahihirapan. Leila, gusto kita. Gusto kitang makasama at gusto kong akin ka lang. Umiling siya na para bang nababaliw na. Baka nagkakamali ka lang. Mahinang boses niyang sabi, para siyang nabibingi sa sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso. Kasi baka kagaya lang din ng ibang babae na nadadaan sa buhay mo. Kasi ako, buong buhay ko pinrotektahan ko ang puso ko. Kaya nga hindi pa ako nagkaka-boyfriend eh. Baka masyado ka lang natuwa sa mga nangyari sa atin. Kaya mo nasasabi yan. Dugtong niya at bahagyang umatras. Nasasaktan siya sa isiping baka tama siya. Ngunit may saya siyang nararamdaman sa puso nang marinig ang sinabi nito. Leila, can you please open your heart? I'm dead serious here. Gusto kita at hindi ka katulad ng ibang mga babae. Naiintindihan mo? Gusto kita. And this is the first time na umamin ako sa isang tao. I never did this before. May pagsusumamo sa boses ni Benedict nang sabihin yun. I like you. And it's okay kung wala kang nararamdaman para sa akin. Just let me. And please, open your heart. Hindi alam ni Leila kung ano ang itutugon sa lalaki. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin dito. Handa na ba siyang sumugal? Handa ba siyang isugal ang puso niya na matagal niyang iningatan? Gusto rin naman kita kahit tukmol ka. Pero natatakot ako, Benedict. Natatakot akong sumugal at masaktan. Mababang boses niyang tugon dito. Nagbabadya ang mga luhang tutulo. Ngumiti ito sa kanya. You like me too? Hindi makapaniwalang tanong nito na siyang ikinatango niya.
Hindi kita pipilitin at mamadaliin. Uunti-unti natin ang meron tayo hanggang sa maging maayos na para sa'yo. Doon lang guminhanawa ang pakiramdam ni Leila. Hindi siya makapaniwalang may pagtingin pala sa kanya ang lalaking ito. Akalain mo yun? Bangayan lang naman ang nangyayari sa kanila pero nagkagustuhan na pala sila. Kinabig siya ni Benedict at niyakap ng mahigpit. Kalaunan ay naramdaman na lang niya ang pagbuhat nito sa kanya at pinaupo siya sa hita nito paharap. Benedict! Sita niya. May pakiramdam siyang may susunod ng mangyayari sa kislap pa lang ng mga mata nito. What? May mapaglarong ngisi nitong tanong sa kanya na ikinailing na lang niya. Sa sunod na nangyari ay pareho na nilang pinunan ang pangangailangan ng isa't isa. Lumipas sa mga araw hanggang sa naging linggo na mas lalong naging malapit at lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa na sa tuwing pagsapit ng gabi ay magkatabi silang natutulog pagtapos nilang mapagod sa kama. Sa madalas nilang pagsasama ay napagtanto ni Leila kung gaano kalalim ang pagkagusto niya kay Benedict at hindi lang ito, basta nagkakagusto dahil alam niya sa sarili niyang mahal na niya ito. Natuluyan na nga siyang nahulog at naisugal ang sariling puso. Ngunit may tanong na gumugulo sa kanyang isip. Pareho ba sila ng nararamdaman? Mahal din kaya siya ni Benedict? Dumaong na ang cruise ship sa Japan dahil may mga paseherong sumakay at pabalik ng Pinas. Kinagabihan, patungo na si Leila sa suite ni Benedict nang marinig niyang nag-uusap ang pamilyar na boses sa kanya na siyang dahilan para matigilan si Leila. I'm so happy, wife. At ngayon may baby na tayo. I promise, mas mamahalin pa kita. Dinig ni Leila na sabi ng napakapamilyar na boses sa kanya. Parang dinudurog ang puso niya sa narinig niya. Sinikap niyang bahagyang sumilip mula sa kanyang pwesto upang makita ang mukha ng dalawang taong narinig niyang nag-uusap. Natutok ni Leila ang bibig nang bumungad sa kanya ang dalawang taong naghahalikan na para bang sila lang ang tao sa mundo at wala nang bukas. Wife? Buntis? Baby? Hindi makapaniwala si Leila sa narinig at lalong-lalo na sa nakikita niya ngayon. Ang mga tuhod niya ay nawalan ng lakas at ng hina. Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Benedict. May asawa at may mga anak na rin. Hindi na kaya pang makita ni Leila ang nasa harapan, maging ang pakinggan kung ano pa ang pag-uusapan ng dalawa. Durog na durog siya at gusto niya nang lumayo. Umaasa siyang hindi siya sasaktan ni Benedict, ngunit binigo siya nito. Friend, ano nangyari sa'yo? Bakit parang pinagsukloban ka ng langit at lupa? Nagtatakang tanong sa kanya ng kaibigang si Denise nang makabalik sila sa kanyang silid. Napayuko siya at marahang humikbi. Ang sakit-sakit! Basag ang boses niyang sabi. Agad na tumabi ng upo sa kanya ang kaibigan at hinagod ang likod niya. Siya yung lumapit eh. Siya yung nagtapat. Siya yung dahilan kung bakit kuminuksan yung puso ko. Siya yung pumasok sa buhay ko tapos siya pa yung may ganang manakit. Bakit ganito? Bakit ang sakit-sakit? Lumakas ang hikbi niya habang patuloy na hinahampas ang sariling dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya ay ang sakit na matagal niyang iniiwasang mangyari sa kanya. Iba pala talaga ang sakit kapag actual na. Leila, kumalma ka. Namumutla ka oh. Nag-aalalang sabi sa kanya ng kaibigan. Masyado ka nabigla. First heartbeat mo kaya sobrang sakit. Mahinahong sabi nito sa kanya. Nakausap mo na ba siya? Tahimik siyang umiling sa tanong ng kaibigan. Ayoko siyang kausapin. Sapat na sa palagay ko ang mga nakita at narinig ko. Nang gabing yun ay halos magdamag siyang umiyak hanggang sa makatulugan na niya ito. Kinabukasan ay nangihina siyang bumangon. Agad siyang napatakbo sa banyo at naramdaman ng parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Huwag ka kaya munang pumasok. Bungad sa kanya ng kaibigang si Denise na siya palang nakamasid sa kanya kanina. Nag-aalala ako sa iyo eh. Wala kang tigil kakaiyak oh. Tapos ngayon sumusuka ka. Ako nang bahala mag-excuse sa'yo kay manager. Ngayong araw dadaong ang cruise ship sa Pilipinas. Ilang araw na simula nung malaman niya at sa ilang araw na yun ay patuloy siya sa pag-iwas kay Benedict. Ang kapal ng mukha nitong hanap-hanapin siya. Ginawa pa siya nitong kabit. At ang asawa nito ay nasa barko din. Napakagaling talaga ng lalaking yun. Friend, nangangayayat ka na. Ilang araw ka nang halos walang pagkain oh. Ano ba yan? Kung kailan nasa parting Pilipinas na tayo at dadaong na saka ka naman nagkakaganyan.
Tsaka, si Captain Zapanda ba ang dahilan kung bakit broken ka ngayon? Tanong ng kaibigan sa kanya. Nag-iwas lang ng tingin si Leila at tumingin sa bintana ng cruise ship. Tama nga ito. Nasa parting Pilipinas na sila at anumang oras ay makakadaong na rin sila. Ay nako, kung alam ko lang na si Captain Benedict Zapanta yan, aka tirador ng mga babae sa cruise ship, sana ay binalaan na kita. Malungkot nitong sabi sa kanya. Hindi sumagot si Leila na nanatiling tahimik lang. Pero alam mo ba, may kambal yun ah. Tanong nito sa kanya na siyang ikinakuha ng atensyon ni Leila. Kambal? Nagtatakang tanong niya. Sa wakas ay nakapagsalita na rin siya. Itong mga nakarang araw kasi ay halos panisan siya ng laway dahil hindi kumikibo. Oo, may kambal si Captain Zapanta. Buti pa yun loyal sa asawa niya. Alam mo bang nandito sila sa cruise ship? Nung dumaong tayo sa Japan, doon ko lang nalaman na kasama sila sa pasaherong sasakay dito pa uwi sa Pinas. Kuwento nito sa kanya na siyang ikinatigil niya. Sunod-sunod na nagsituluan ang mga luha niya. Hindi niya alam na ang gagawin. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ng balikat ang kaibigan. Denise, tulungan mo ako! May pagmamakaawang sabi ni Leila sa kaibigan. Ha? Saan? Saan kita tutulungan? Teka friend dumaong na tayo! Aligagang sabi sa kanya ng kaibigan at doon lang niya napansing huminto na pala ang barko sa daraungan. Nanghihina niyang hinahampas-hampas ang sariling dibdib. Nakaramdam siya ng tuwa sa malamang hindi ito si Benedict na mahal niya. Hindi siya nito niloko. Kailangan ko siyang mahanap. Wala sa sariling sabi niya at sinimulang hanapin ng lalaking mahal niya. Halos halugugin ni Leila ang buong barko para lang mahanap si Benedict. Ngunit lumipas na ang mahigit kalahating oras ay hindi niya pa ito nahanap at wala siyang makitang Benedict. Maski bakas ng pagkatao nito ay wala. Nagtanong lang din siya sa mga kasama nitong seaman, ngunit sinabi nitong wala daw ito o hindi nila napansin. Mga staff na kagaya niya at seafarer na lang ang naiwan sa cruise ship para mag-ayos. Naku Leila, kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba galing? Naku, tingnan mo nga yung itsura mo. Nag-aalala na ako sa iyo eh. Bulalas ng kaibigan niya. Malungkot siyang umiti dito. Hindi ko siya mahanap. Umiiyak niyang sabi. Nagkamali ako ng husga. Hindi siya yung nakita ko. Anong gagawin ko? Hindi ko siya mahanap. Pumiyok siya sa huling sinabi at muling napaluha. Nanlalabo ang kanyang paningin, maging ang kanyang mga tuhod ay naghihina. Namalaya na lamang ni Leila ang sariling unti-unting natutumba at hinlamon na rin ng dilim. Ang huli niyang narinig ay ang sigaw ng kaibigan sa pangalan niya. Nagising si Leila na ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame. Kinurap-kurap niya ang mga mata, ngunit inilibot niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang kanyang tabi ang nakaupo habang tahimik na natutulog. Ang huling naalala niya ay hinahanap niya si Benedict para makapagpaliwanag at humingi ng tawad, ngunit hindi niya mahanap hanggang sa makita siya ng kaibigan at saka siya nawala ng malay. Bahagya niyang pinahid ang mga luhang naguunahan sa pag-agos na akala mo ay wala ng bukas. Inalala niya ang mga panahong magkasama sila, kung paano sila magkakilala, kung saan ang tagpuan nila, ang mga bangayan nila. Mas lalo siyang naiyak nang maalala ang mga masasayang alaala na yun. Anak, gising ka na! Bulalas ng kanyang ina nang makitang nagising siya dahil sa paghikbi niya. Pasimple naman niyang pinunasan ng mga luha. Agad itong tumayo. Hintayin mo ako, tatawag lang ako ng doktor. Sabi ng kanyang ina at agad na lumabas ng hospital room. Agad na rin itong bumalik na may kasama na doktor. Hindi lang yun dahil may kasunod pa rin itong isang lalaki na halos kalahati ng buhay niyang hindi nakita. Ngayon lang ulit, walang iba kundi ang kanyang ama. Miss Velasquez, do you hear me? Tanong ng doktor sa kanya na siya namang ikinatango niya. Kumusta ang pakiramdam mo, Iha? May nararamdaman ka bang masakit o kakaiba? Muling tanong ng doktor. Umiling siya. Gusto sana niyang isipin na meron, na masakit ang puso niya at durog na durog ito. Pero nanahimik na lamang siya. Iha, you look drained. Hindi nakakaganda sa kalusugan mo yan. Are you not mentally stable? You have to take care of yourself. Seryosong saad ng doktor sa kanya. May idinagdag pa itong sinabi na siyang saglit na ikinatigil ng pag-ikot ng kanilang mundo.
Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa sanggol na nasa sinapupunan mo. Dugtong ng doktor. May mga sinabi pa ito pero para bang wala na siyang naririnig dahil iisa lang ang tumatak sa isip niya. Para bang paulit-ulit niyang naririnig ang sinabi ng doktor na meron siyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi napigilan ni Layla ang muling mapaluha at mapahawak sa patag niyang tiyan. Hindi man lang niya alam na sa araw ng paghihinagpis, siya ay may fetus na pala sa kanyang tiyan na nahihirapan dahil sa ginagawa niya. Masaya siya kahit papaano. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya dahil sa magandang balitang narinig. Sana lang ay mahanap si Benedict. Sana lang ay hindi pa siya nito sinukuan. Kahit paano ay pinanghawakan ni Layla ang sinabi ng lalaki. Gusto siya nito at siya lang. Naiba siya sa mga babaeng nakilala nito. Kahit yun lang ang pinanghahawakan niya. Ano ba naman kasi magagawa niya? Wala na itong ibang pinitawang salita na pwede niyang panghawakan. Hindi nga niya alam kung totoo bang mahal siya nito. Sa ngayon ay kailangan niyang pagtuunan ng pansin ng mga boxes niya. Napalingon si Layla sa kanya na may kalakihan ng tiyan. Napangiti siya at bahagya itong hinimas. Nakatanaw siya sa veranda ng kanilang bahay at tuwing umaga pagkatapos ng maglakad-lakad ay tatambay rin siya sa veranda at tatanawin ang pagsikat ng araw. Ilang buwan ang lumipas, 7 buwan na at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita kay Benedict. Sinubukan niya itong hanapin ngunit wala. Sinubukan niya itong i-message pero wala siyang natanggap na mensahe pabalik. Gusto niyang sumuko pero ang puso niya ay wala yatang kapagurang umasa habang nasasaktan. Ayaw niyang ma-stress pero ito na lamang siya tumiiyak. Kasama na rin yata sa routine niya ang umiyak. Wala kasing palya ang pag-iyak niya. Tingin ko paglabas ng baby mo, iyakin din yan. Napaangat ang tingin ni Layla nang marinig ang nagsalita. Pa! Mahinang bati niya. Ngumiti ang ama sa kanya at saka umupo sa tabi niya. Ako yung nasasaktan para sa iyo anak. Hindi mo man lang sinabi sa amin ang dahilan kung bakit halos araw-araw kang umiiyak. Pero alam naman naming ang ama niya nang dinadala mo ang dahilan. Kung mahal ka nun, babalik yun. Magaang ngumiti ang ama niya sa kanya. Mahina siyang natawa at pinahid ang luha. Hindi ko nga alam kung mahal pa ako nun pa. Nang bumalik siya ay unti-unti niyang tinanggap ang ama. Anong magagawa niya? Mahal ito ng kanyang mama at kahit anong gawin niya ay ama pa rin niya ito. Kaya pinatawad na lang niya ito at tinanggap. Binuntis ka pero hindi ka minahal. Napailing na lamang ang kanyang ama. Huwag lang talaga sa akin magpapakita ang lalaking yan, kundi puputulan ko talaga yan. Natawa si Layla dahil sa sinabi ng ama. Pa, ako ang dahilan kung bakit wala siya sa tabi ko ngayon. Kasalanan ko rin naman eh. Mababang boses niyang sabi, bago na payuko. Tapos na ang pagkakamaling yun anak. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang isipin mo kung paano ka babawi sa kanya sa nagawa mo. Ngayon ay alam mo nang mali ang ginawa mo at hindi mo na uulitin sa susunod. Tanong ng kanyang ama at bahagyang hinaplos ang kanyang mahabang buhok. Umiti lang siya. Tumango. Anak, huwag kang malikot. Sita niya sa 2 taong gulang na anak. Ang bilis ng panahon. Parang saglit lang ay nangyari ang lahat. Parang kahapon lang ay nalaman niyang buntis siya at paglipas ng 9 na buwan ay isinilang niya ito. Ngayon ay 2 taon na rin. Pero mami, ayoko nito. Masikit na eh. Nakangusong reklamo sa kanya ng anak na si Hiro. Panong di sisikip? Tumataba na naman ang anak niya. 2 taon pa lang ito pero tuwid na ang pagsasalita nito. Minsan nga lang ay nabubulol. Napabuntong hininga siya sa kahinanap ito sa ibang damit. Yung komportable lang sana. Nang matapos itong bihisan ay siya naman ang sunod na nagpalit. Mami, saan po tayo pupunta? Inosenteng tanong ng anak. We're going to Paris. Gusto mo yun dun, di ba? Tanong niya at siya naman ay sunod-sunod na ikinatango ng anak niya. Hindi naman ito alam ang sinasabi niya. Then, kailangan natin mabilisan. Iiwan tayo ng barko kapag nahuli tayo. Okay, mami. Let's go na po. Ayoko pong maiwan eh. Bibong sabi ng bata at ito na mismo ang humila sa kanya. Mabuti na lang at nasa baba na ang maleta nila at isang backpack. Ingat anak ka, madadapa ka. Sita niya sa anak na tumatakbo na pababa ng kanilang hagdan. Tinawagan niya ang kaibigan.
Ilang ring lang ay sinagot na ng kabilang linya kaagad. Denise, nasan ka? Tanong niya sa kaibigan. Friend kong Leila, nandito na ako sa daungan ng barko. Ready na ang ticket niyo ng Junakis mo. Tara na, ang bagal mo naman. Matinis na boses na sabi ng kaibigan mula sa kabilang linya. Oo na, papunta na kami dyan. Sabi niya bago ito binabaan ng tawag. Mag-iingat kayo ng apo ko ha. Tumawag kayo paminsan-minsan. At kung may kailangan na problema, tawag ka lang anak. Sabi ng kanyang ina. Tumango siya at hinalikan ito sa pisngi, ganun rin ng kanyang ama. Anak, kung magkita man kayo, huwag mo nang palampasin ha. Gusto kong pagbalik mo, buong pamilya mo. Hindi ka naluluha. Nakangiting bili ng kanyang ama bago siya hinalikan sa noo. Tumango siya at ngumiti. Apo papa, iuwi ka ang tukmol na yon. Matapos magpaalam ay saka na siya lumabas ng bahay, sumakay sa naghihintay na taxi. Mas nauna pa pala sa kanya ang anak niya sa mga bagahe nila. Nang makarating sa port ay agad nilang hinanap kung nasaan ang kaibigan niyang si Denise. Leila! Dito! Sigaw ng kaibigan at bahagyang kumaway pa sa kanila. Napailing na lang siya sa lakas ng boses nito. Ngayon na lang ulit siya sasakay ng barko nung huling sakay niya as waitress, na isa ngayon ay isa na siyang pasahero. Nakakamiss rin pala ang pakiramdam na nasa barko ka. Kinarga niya ang anak at hinayaan ng kaibigan na manghila ng kanilang maleta. Panay din ang reklamo nito ngunit wala siyang magawa. Kinakabahan siya na hindi malamang dahilan. Isinantabi niya ang kaba at inisip ang lahat ng positive side ng dahilan kung bakit siya muling sumakay ng barko, kung gayong pwede naman sila mag-eroplano na lang. Girl, lumalangoy ba ang utak mo? Hanggang anong fit yang sisisirin mo ha? Sarkastikong tanong sa kanya ng kaibigan. Inirapan niya ito. Baliw. Kumuha sila ng sweet, nakasya silang tatlo. Ang anak niya ay mahimbing ang tulog sa kanyang bisig. Marahan niya itong iniga sa kama at pinagkatitigan. 2 taon na siya, pero hindi pa rin niya nakikita ang tatay niya. Malungkot na sabi ni Leila. Ay, emot-emot ka na naman kasi sa tatay niya. Kung nagpakita sana sa'yo at sa anak mo, di sana pinatawad pagkatapos ay maglampungan kayo para naman magkapatid na. Binato ni Leila ang kaibigan ng unan dahil sa dami ng sinasabi nito. Manahimik ka nga dyan. Baka marinig ka ng anak ko eh. Ihulog kita sa dagat. Banta niya. Kalaunan ay napabuntong hininga. Kung ganun lang sana kadali, di sana masaya na ako. Syunga ka din kasi girl. Sabi din ito sa kanya na ikinatalim ng tingin niya sa kaibigan. Sabi ko nga hindi. Anito. Pagsapit ng gabi ay nang masigurado na ni Leila na mahimbing na ang tulog ng anak kasama ang kaibigan niyang si Denise ay saka siya pasimpleng bumangon sa kama at lumabas ng kanilang room. Isinuot niya ang hawak na cardigan dahil naramdaman niyang medyo malamig. Nang tuluyan nang siyang makalabas ay nagtungo siya sa top deck. Tambayan niya tuwing sa gabi kapag siya ay nasa barko. Napangiti siya nang makita ang pamilyar na view. Parang musika sa kanyang pandinig ang mahinahong alon ng dagat at nagsisilbing liwanag ang buwan. Ang bilis nga naman ng panahon, ngunit ganun pa rin ang nararamdaman niya sa tuwing pinapanood niya ang mahinang paghampas ng alon at ang replika ng buwan sa tubig. Nakakagaan sa mabigat niyang pakiramdam. Napatingin siya sa langit nang maramdaman nagbabandya ang mga luha niya. Ano ba? Tumigil nga kayo. Nakakapagod ka rin ah. Pakiusap niya sa sariling luha na animong sasagutin siya. Ang kulit naman eh. Natatawa niyang sabi nang traidorin siya ng sariling mga luha. Luha kayo ng luha. Wala namang mangyayari. Pinahid niya ang luha at sumandal sa railings. Hindi pa ba siya masasanay na ganito talaga na hindi ata gagaan ang pakiramdam niya hanggat hindi niya nakakausap si Benedict. Napakagatlabi siya bago pinigilan ng sariling mapahikbi. Peste naman Benedict oh. Paano mo ako natitiis? Magtatatlong taon na pero wala ka pa rin. Asan ka ba? Tama na ba? Susuko na ba ako? Nakakapagod maghintay. Daig mo pa ang multo. Gigil niyang sigaw sa karagatan bago tuluyang napahikbi. Ang sakit-sakit na. Akala ko namang mali ako eh. Pero paano mo nagawang umabot sa ganito?
Tanong niya na para bang kaharap niya ang kausap. Mahina siyang natawa sa sarili bago pinahid ang sariling mga luha. Nang kumalma na ay napahawak siya sa suot na cardigan bago bahagyang humangin. Tumayo siya ng tuwid at huminga ng malalim. Pagharap niya ay paaris na sana siya at bumalik sa loob ay natigilan siya nang biglang makita niya ang taong nakatitig sa kanya. Ang taong matagal niyang hinintay. Ang taong dahilan kung bakit halos 3 taon siyang umiiyak at nasasaktan. Walang iba kundi ang lalaking minahal niya. Benedict? Mahinang bulalas niya at natulos sa kinatatayuan. Ang kulay dagat nitong mga mata ay hindi niya makitaan ng emosyon habang nakatitig sa kanya. Parang nitong sinisisid ang kaloob-looban niya sa pamamagitan ng pagtitig nito sa kanya. Namulsa ito sa suot na pantalon. Casual ang suot nito at hindi uniforme. Parang sirang gripo ang luha ni Leila. Bakit ba simula nang makilala niya ang lalaking ito ay naging iyakin siya? Long time no see. Baritonong boses na sabi nito. Kagaya pa rin ng dati, ngunit mas naging manly ang boses nito. Sa itsura ay naging mature ito na mas nagpagwapo dito. Ang pangangatawan nito ay mas lumaki. Long time no see rin. Sinikap niyang huwag mapiyok nang sabihin yun. Baka kasi bumigay na naman yung bibig niya sa paghikbi. Pareho silang natahimik pagkatapos nun. Parehong nakatitig sa isa't isa na para bang inaaral ang bawat detalye ng pagkatao nila. Nang hindi mapigilan ni Leila ay siya na ang naunang bumasag sa katahimikan. Sorry. Mababang boses niyang hingi ng tawad. Nang hindi ito magsalita ay nagpatuloy siya. Sorry kasi basta na lang kitang iniwasan noon na walang pasabi. Kasalanan ko rin naman kung bakit tayo umabot sa ganito. Kung kinumpronta sana kita, sana hindi tayo ganito ngayon. I'm sorry. Akala ko kasi noon niloloko mo ko at kasal ka na at may anak ka na. Hindi ko alam na kambal mo pala yun. Pagtatapat niya bago kinagat ang labi para pigilan ang pangangatal nito. Patawarin mo ko. Hingi na ng tawad at napayuko. I know. Sabi nito na ikinaangat niya ng tingin. I already read your message. Sayang lang dahil huli ko nang nabasa yun. Sabi nito sa seryosong boses. Napayuko siya. Ayos lang kung magalit ka pa rin. Pero hayaan mo sana akong ipagtapat sa iyong nararamdaman ko na matagal ko nang kinikimkim. Lakas loob niyang sabi at huminga ng malalim. Noon pa lang naman, mahal na kita. Akala ko simpleng pagkagusto lang pero nauwi na pala sa pagmamahal. Mahina siyang natawa at pinahid ang luha. At gusto ko ring sabihin sa'yo na meron tayong anak. Kung gusto mo ay pwede mo siyang hiramin, ayos lang. Pasensya na talaga. Nang hindi umimik si Benedict ay napayuko siya. Ang pag-asang meron siya kanina ay parang apoy na natupok. Sige, nauuna na ako. Tipid siyang ngumiti at nilagpasan to. Ngunit hindi pa man siya nakakalimang hakbang ay may humawak na sa kanyang kamay. Dahilan para matigilan siya. Yun na ba yun? Pagkatapos mong magsalita at mag-confess, basta ka na lang aalis? Hindi mo nahihintay ang sasabihin ko? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Benedict. Binawi niya ang kamay. Matagal na kitang hinihintay, pero wala kang sagot. How could you ask me like that? Hintayin ng ano? Puno ng hinanakit ng tanong. I still have a chance to fix everything before. Pero paano ko maaayos kung iniwan mo na ako? Kung para kang bula na bigla na lang naglaho. Ang kaninang malamig na mga mata ni Benedict ay naging malamlam. Kinabig siya nito at basta na lang niyakap ng pagkahigpit-higpit. I'm so sorry. Hingi nito ng tawad sa kanya. Dahil doon ay napahigbi na lamang si Leila sa dibdib ni Benedict habang nakayakap ang lalaki sa kanya. Bakit ang tagal mo? Hinintay kita. Hinintay ka namin ng anak mo. Punong-puno ng sakit ng tanong. Na-traffic. I'm sorry. Biro nito na dahilan para tingnan niya ito ng masama at hampasin. Biro lang. I'm sorry. Nasaktan ako at masyadong naging selfish. Huli na nang ma-realize ko. I'm so sorry, sweetheart. At first, I thought iniwan mo lang ako ng bigla. Ang daming what ifs na pumasok sa isip ko. I'm sorry. But I promise, we will fix this. This time, babawi ako sa'yo at sa anak natin. I love you at hindi ko na kayang magtiis pa. Marahang sabi nito sa kanya at pinahid ang luha niya. Pwede ba tayo magsimula muli?
Tanong sa kanya ni Benedict. Ang mga mata nito ay umaasa. Gusto kitang makasama at ang anak natin. Sino ba siya para tanggihan ng taong matagal na niyang hinihintay? Mahal mo ko? Tanong niya na naniniguradong tono. Mahal na mahal kita, Leila. At mahal ko rin ang anak natin. Excited ako makita at makilala siya sa malapitan. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Tuluyan nang natunaw ang puso niya dahil sa sinabi ni Benedict. Ngayon ay alam na niya ang pakiramdam ng nanay niya nung bumalik ang papa niya. Magsimula tayong muli. Sabi niya na may ngiti at muling tumulo ang mga luha dahil sa saya. I love you, sweetheart. Anito at dinampihan siya ng halik sa labi. I love you too, Mr. Captain Benedict. Nakangiti niyang tugon at hinila ito para sunggaban ng halik sa labi. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!